Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kapuluan, alas 4 na ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Miyerkules tayo ngayon, ikasampu ng Abril 2024. Sa ulo ng ating mga balita, mainit at malinsangang panahon ngayong araw, mararanasan sa malaking bahagi ng bansa. Idul Fitri pinagdiriwang ngayon ng mga Pilipinong Muslim at maging mga kapatid natin Muslim sa buong mundo. Mahalagang papel ng mga Muslim, kinilala naman ng Kamara. Pangulong BBM, hindi papayag na maapi ang mga Pilipino, pananakot na mga dayuhan sa soberenya ng bansa, hindi katanggap-tanggap. Deadline para sa consolidation ng PUB Modernization Program sa April 30, hindi na palalawigin ang piston, pumalag. 2 drug suspect, isang minor de edad pa dito, arestado dahil sa shabu sa Pasay City. Nag-init na air conditioning unit sinisi sa sunog sa Cebu. Halos 200 pamilya nawalan ng tahanan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw na may tsansa namang magkaroon ng localized thunderstorms. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, partikular na makararanas sa mainit at malinsangang panahon ng Metro Manila at ang buong Luzon. Kahapon naranasan ang 44 degrees Celsius na dangerous heat index sa Dagupan City, Pangasinan at gayon din po sa Sangli Point dyan sa Cavite. Wala ring inaasahan ang Pag-asa na anumang weather disturbance sa maaring mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na ilang araw. Sinabi pa ni Torres na tanging umiiral na weather system sa bansa ay easterlies na siyang nagdadala ng humid at warm weather. Partikular na apektado nito ang Kalakang, Maynila at buong mga lalawigan ng Luzon. Ang easterlies ay magdadala din ng isolated rain showers at thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa, lalo na sa dakong hapon o gabi, kapag nakaikot na ho yung mainit na hangin. Ang weather advisory ng Pag-asa ay nilabas kasabay ng anunsyo ng Climate Monitor ng Europa na ang buwan ng Marso ang pinakamainit na naitala para sa 10-month period. At ito rin tinatawag na historic heat, kung saan ang temperatura sa ibabaw ng dagat ay tumama ng shocking new high o nakakagulat na pagtaas. Umakyat na sa 31 probinsya ang naapektuhan ng drought dahil naman sa El Nino phenomenon. 19 sa mga lugar na ito ay nasa Luzon, kabilang ang Metro Manila, 11 sa Visayas, isa naman sa Mindanao. Ayon sa Pag-asa, drought ay tumutukoy sa 21 hanggang 60% pagbaba ng normal rainfall sa loob ng 5 magkakasunod na buwan. Samantala, apektado din ang dry spell ang Batangas, Laguna at Masbate. 3 lugar naman sa Visayas at 7 sa Mindanao. Meron namang 15 probinsya na nakararanas na ng dry condition. Ang dry spell ay tumutukoy naman sa below normal rainfall sa loob ng 3 magkakasunod na buwan, habang ang dry condition ay pagbaba ng normal rainfall sa loob ng 2 buwan. Sa pagtayo ng Pag-asa, iiral ang El Nino hanggang sa pagtatapos ng Mayo. Samantala, pinaiimbestigahan naman ni Senator Amy Marcos ang nararanasang water crisis sa ilang lugar sa bansa ngayong nararanasan ang El Nino phenomenon. Naghain ang senador ng Senate Resolution number 986 na humihimok sa kaukulang komite magkasanang pagsisiyasat in aid of legislation. Nais malaman ni Senator Amy kung bakit may krisis sa tubig sa kabila ng mga inisyatiba ng gobyerno para sa maayos at epektibong paggamit o pangangasiwa ng water supply. Una na ikinabahala ng mambabastas ang nararanasang problema ng tubig sa bansa na pinalala pa niya ng El Nino.
Matatandaang naghain din si Senator Marcos ng panukalang batas na naglalayong bumuo na isang ahensyang mangangasiwa sa paggamit ng tubig. Partikular na magsisilbing sole unit ng gobyerno na mangunguna sa managing, integrating at unifying policies ang naturang ahensya kaugnay ng paggamit, distribusyon at management ng water resources. Binanatan din ni Senator Amy ang mayat-mayat hirit na tasingin laman ng mga water district samantalang limitado naman ang water supply ng mga consumer. Marami ho sa mga namumuno daw ho sa water district mas madalas ang biyahe abroad. 6 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Ipinagdiriwang ngayon ng mga kapatid nating Pilipino-Muslim ang tinatawag na Festival of Breaking the Fast o Idul Fitr na idineklara ng Malacanang bilang holiday. Ito naman ay nanunsyo ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdurrauf Giulani. Matapos isagawa ang moon sighting sa mga piling lugar sa bansa kahapon. Ang sighting ng Moon Crescent ay mahalagang pagtukoy ng Idul Fitr dahil ito ang simula ng bagong lunar na buwan ng Shawwal, ang ikasampung buwan ng Islamic Lunar Calendar. Ang Idul Fitr ay isang major Islamic festivity dahil ito ang hudyat ng pagtatapos ng Ramadan, isang buwang pag-aayuno na nagsimula pa noong March 12 ngayong taon. Ang petsa ng Idul Fitr at Ramadan ay maaaring mag-iba-iba. Depende sa mga lugar dahil ang sinusunod ng mga bansa ay independent moon sighting. Ang Idul Fitr na tradisyonal na pinagdiriwang sa loob ng 3 araw ay isang panahon ng pagdiriwang para sa mga Muslim sa buong mundo. Ang nasabing okasyon ay minarkahan din bilang pagtitipon ng pamilya at mga kaibigan, kabilang ang pamamahagi ng pagkain at pagpapalitan ng mga regalo. Ngunit sinisimula ng Idul Fitr sa pamamagitan ng pagdarasal sa isang moske sa madaling araw. Ang iba pang bansa sa Southeast Asia ay nagdiriwang din ng Idul Fitr ngayong Miyerkules, katulad ng Indonesia at ng Malaysia. Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kababayang Muslim. Kinilala naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mahalagang papel at kontribusyon ng mga Pilipino-Muslim sa buong bansa sa pagdiriwang ng Idul Fitr at kulminasyon ng banal na buwan ng Ramadan. Ayon kay Speaker Romualdez, siya ay nakikisa sa mga Pilipino-Muslim sa pagtatapos ng Ramadan, ang panahon ng pag-ayuno, pagdarasal at pagmumuni-muni. Sinabi pa ni Romualdez, ang Ramadan ang nagtuturo ng pagtatyaga, pakikiramay, pansariling disiplina para sa personal na paglago at espiritual na kaliwanagan. Eid Mubarak to our Muslim brothers and sisters, ang pangunahing bati ni Romualdez sa mga kapatid nating Muslim sa buong bansa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela, abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Pinalaya naman ng Bureau of Corrections ang 46 na presong Muslim sa panahon ng Ramadan ngayong taon. Kabilang sa mga pinalayang Muslim, ang mga napawalang sala sa kanilang kaso nabigyan ng Good Conduct Time Allowance at Probation. Yan din yung nabigyan ng parole. Sinabi ng Bucor na ang panibagong 23 kapatid nating Muslim ang inirekomenda ng Board of Pardons and Parole na mabigyan ng Executive Clemency. Pumalo na sa 754 ang mga presong Muslim na napalaya sa ilalim ng administrasyon ng Pangulong BBM. Mapalengke muna tayo, nasa Bikutan Public Market ngayon si Noche Kaka sa Aris 27 Noche. Kaya nga Angel, mayong buntag dito sa Bikutan na market. Kaya nga Angel, yung bawang nasa 160 ang kilo. Yung sibuyas local naman 80 pesos ang kilo. Carrots 120, patatas 120 rin, ang siling verde 120, luya 160 ang kilo. Yung cauliflower nila, Kuya Angel, yung bentahan nila ay 50 pesos yung piraso. Ang Baguio beans naman 120, repolyo 80, ang sayote 30 pesos ang kilo, yung kamatis 80, talong 100, ang palaya 120, yung okra, bentahan naman nila, yung per balot siya
250 ang kilo, pero yung per tali lang nasa 10 piso ang bawat tali. Ang siling labuyo naman tumaas ng konti, nasa 200 ang kilo. Ang baboy laman 320, o yung baboy 320, ang pork chop 320 rin ang kilo. Yung liempo lang ang medyo tumaas, nasa 340 ang kilo, habang ang manok nakapako pa rin sa 160 ang kilo. Ang baka laman naman 440. Punta naman natin yung isda, tilapia 140, tulingan 160, ang salmon 140 ang kilo, ang galunggong 160, bangos 240, bangos sa dagupan 240 ang kilo. Ayan ang presyo ng ilang pangunahing bilihin ngayong Wednesday morning dito sa Bikutan Market. Lahat ko na lang sa Pilipinas, DCRA. Ako sinutira tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Noche. Magandang umaga, Pilipinas. Ayan, may presyo na ho yung mga pangunahing bilihin. Pera na lang ang kulang. Mahiwagang tunog. Ay para may pamalingki tayo, hulaan yung ating mahiwagang tunog. Talaga, obvious may motor, di ba? May motor. Ano kaya item na yan, ha? Basta ang isa sa mga items dyan ay gamit na gamit ngayong panahon ng tag-init. Ayan, ha? Pauso yan ng mga chikiting, ng mga lalong-lalo na mga teenager. Si Ivan, bakit wala kang ganyan, Ivan? Basta mga pauso niyan, mga ngayon, mga millennials, yan gumagamit niyan, ha? Yung isang item ngayong panahon ng tag-init. Medyo bago yung matagal na ginagamit yan actually, pero yung bagong version gamit ho ng mga kabataan ngayon. Ayan. Yung pangalawang item medyo panahon pa ni Kopong-Kopong, meron na nun eh. Ang inyo pong mga sagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagditext, empty space, name slash, other slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Mahirap. Mahirap ba? Hindi naman mahirap pa. Mahirap. Di sige, gawin natin 3,000 kaagad ang premyo para ganahan. Magandang umaga, Pilipinas. 3,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog, mga mamis. Laundry Day today. Kunot noo ka ba kapag makampit, madikit at malupit ang mancha? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-concern pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and Seven cotton. Gawa po ito ng ACS. Samantala, sa iba pang mga balita ay nawala. Ay hindi pa. Hindi pa na nakapindot eh. Hindi katanggap-tanggap sa Pangulong Bongbong Marcos na maapi ang mga Pilipino lalo na sa loob mismo ng ating teritoryo. Sa kanyang talumpati sa ika-82 anibersaryo, 82nd anniversary ng Araw ng Kagitingan, sinabi ng Pangulo na hindi dapat magpapalupig ang mga Pinoy sa dayuhang puwersa habang naharap tayo sa iba't ibang pagsubok tulad ng banta sa soberenya na nagdudulot ng pisikal na pinsala sa mamamayan. 82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Pinare-review din ng Pangulong BBM ang separation benefits sa mga tropa ng gobyerno na nagkaroon ng kapansanan, lalong-lalo na kapag sila'y tumutupad sa tungkulin. Ito ang direktiba ng Pangulong BBM sa Department of National Defense, Budget Department at Finance Department sa pagunitan ng Araw ng Kagitingan. Nais matiyak ng Pangulong Marcos na matumpasan ang sakripisyo ng mga sundalo sa kanilang natatanggap na benepisyo mula sa gobyerno. Matatandang noong Agosto ng nakarang taon, nilagdaan din ng Presidente ang batas na nagtataas sa Military Veterans Disability Pension.
Inamo naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga Pilipino na magkaisa upang maprotektahan ang bansa mula sa pananakop at maiahon sa kahirapan ang mga Pilipino. Sa kanyang mensahe sa araw ng Kagitingan, sinabi ni Speaker Romualdez, isang oportunidad para sa mga Pilipino ang pagdilayan ang katapangan ng ating mga ninuno na dinipensahan ang ating kalayaan sa pinakamadalim na panahon ng ating kasaysayan. Sinabi pa ni Romualdez, walang pag-iimbot na nagsakripisyo ang mga bayani ng bansa. Hinarap ang mabibigat na hamon na isang patunay sa diwa ng sambayan ng Pilipino. Sa panahong nahaharap ang mundo sa geopolitical complexities at agawan ng teritoryo, importante niya ang pagtindig ng mga Pilipino para protektahan ang hangganan ng ating mga teritoryo at lehitimong pagmamayari nito batay sa international law. Idinin pa ni Speaker Romualdez na dapat magkaisa mga Pilipino para makamit ang hinahangad na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino na may dignidad, oportunidad at pag-asa. Bilang pagpupugay naman sa hindi natitinag na diwa ng sakripisyo ng mga healthcare worker noong panahon ng pandemya, tuloy na isinusulong ni Senator Go ang agarang pagpapalabas ng kanilang Health Emergency Loan o Health Emergency Allowance o yung HEA. Katulad ng kagitingan ng mga bayanang Pilipino na ginugunita sa araw ng kagitingan, binigyan din ni Senator Go ang mahalagang papel na ginamparan ng mga frontline worker sa paglaban ng bansa sa COVID-19. Tinawag ni Senator Go ang mga healthcare worker na makabago at modernong mga bayani at hindi niya tayo makamabalik sa normal na kalagayan kung hindi dahil sa kanilang sakripisyo noong kasagsagan ng pandemya. Sa public hearing ng Senate Committee on Health na kanyang pinamumunuan noong April 2, nakasentro ang talakayan sa Health Emergency Allowance ng mga healthcare workers na natin niyang itinaguyod at pinagtibay bilang batas na naglalayong tugunan ang pangangailangan ng mga healthcare workers sa panahon ng pandemya. 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. ROTC Bill lulusot sa Senado kapag maisalang sa deliberasyon sa buwan ng Mayo. Yan ay ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Rich 28. Good morning, Raymond. Kumpiyansa si Senador Ronald Bato de la Rosa ng Senate Committee on Public Order na makalulusot pa rin sa Senado ang Reserve Officers Training Corps o ROTC Bill. Iti matapos magbigay ng commitment si Senate President Juan Miguel Zubiri na kasama sa kanilang prioridad ito sa pagbabalik ng sesyon sa buwan ng Abril. Pagkakataon na ito upang malaman ang paninindigan ng mga kapwa senador. Ayon kay de la Rosa, tuloy ang kanyang ginagawa na pagkumbinsi sa makasamahang senador upang suportahan ang pagbabalik ng mandatory ROTC sa mga kabataan. Dagdag ng senador, may tensyon man o wala sa West Philippine Sea ay kailangan ang ROTC. Tiniyak ni De La Rosa na may sapat ng safeguard sa panukalang batas upang wala nang mangyayaring hazing sa mga sasailalim sa ROTC training. Sa survey ng Pulse Asia ay 69% umano ng ating mga kababayan ay pabor na maibalik ang ROTC. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Raymond. Magkasintahang miyembro naman ng PNP at Armed Forces of the Philippines na aresto sa Pigkawayan, North Cotabato habang di umano'y nagbebenta ng mga baril. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makota, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikumussalam, Kayang Angel. Pansamantalang nakapiit sa CIDG Regional Field Office Bar sa Cotabato City ang magkasintahang policewoman at isang miyembro ng Philippine Army na nahuling di manoy magbebenta ng baril at hindi alam na magkasintahang suspect na CIDG operative pala ang kanilang katransaksyon. Sa inilunsad na entrapment operation, naharang ng CIDG Bar sa Barangay Tubon, Pigkawayan, Cotabato Province, sina Patrolwoman Irish Luntaw Di Amoy na nakadestino sa ARPAS RPRMD, Police Regional Office 12, at Corporal Jaafar R.J. Borkin Sabturaon III na nakadestino naman sa 1st Brigade Combat Team ng 7th Infantry Division. Na-recover din mula sa dalawang suspect ang isang unit ng 5.56mm Noveske Model N4 rifle with serial number 0024 at isang unit ng 45 caliber pistol with serial number 018950 AFP, 1 magazine ng M16, 2 magazines ng Cal 45 at isang backpack.
Na-recover din ang 2 IDs ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police, habang na-recover din ang ginamit ng CREG na Budel Money worth 119,000 pesos na may nakapatong na genuine 1,000 pesos at isang unit ng Honda CRF 150 motorcycle at 2 cellphones. Nabatid na unang napagkasunduan na sa Cotabato City gaganapin ang transaksyon. Subalit nilipat umano ng mga suspect sa Pigkawayan at sinabi pa umano ng isa sa mga kausap na suspect na deal or no deal. Agarang inilunsad ang entrapment operation laban sa dalawa na matagal na umanong minamanmanan ng operatiba. Inihahanda na ang kasong paglabag sa RA 10591 o itong unlawful sale of firearms and ammunition. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sokran John, 421. Ibog naman ang 2 drug suspect kabilang ang isang minor de edad sa isang bypass operation sa Pasay City. Kinilala ang 2 suspect na pareho ring high-value individual na sina alias Ata, 16 taong gulang at Sed, 20 anyos. Nakumpiska sa mga suspect ang 2 sachet na naglalaman ng kumulang 100 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. I-turn over na si alias Ata sa Bahay Pag-asa habang nakulong naman si alias Sed sa Police Custodial Facility. Halos 200 pamilya o mahigit 650 individual ang nawalan ng tahanan matapos natupukin ng apoy ang isang residential area sa barangay Sambagdo sa Cebu City. Nagsimula ang sunog dakwang alas 4 ng hapon, kumalat ito sa mga lugar ng Sitio Kalubihan, Sitio Grupa at Sitio Riverside. Halos 70 kabahayan ang natupok ng apoy, nag-iwan din ito ng 7.5 million pesos na halaga ng pinsala. Walang napaulat na nasugatan sa naturang insidente. Batay naman sa inisyal na investigasyon, posibleng overheating ng isang air conditioning unit ang naging sanhi ng naturang sunog. Kaya dapat ho talaga pinacheck ho natin ang ating mga home appliances, lalong-lalo na ngayon pong panahon ng tag-init. Huwag hong hahayang ito gumagana ng 24 oras nang hindi na-check. Mahigit 3,500 katao naman ang pinapatay ng hepatitis virus kada araw sa buong mundo. Dahilan ito para manawagan ng World Health Organization sa mga bansa na kagyat na labanan ang ikalawang largest infectious killer. Sa datos mula sa 187 bansa, 187 countries, sumampara sa 1.3 million ang mga nasawi ng hepatitis noong 2022 mula sa 1.1 million lamang noong 2019. Sa 3,500 death toll kada araw, 83% ng mga namamatay sa hepatitis B, 17% naman ang sa hepatitis C. Sinabi pa ng World Health Organization na may epektibo at murang gamot laban sa virus, pero 3% lamang ng mga may chronic hepatitis B ang nagbibigyan ng antiviral treatment hanggang sa dulo ng 2022. 20% naman o katumbas ito ng 12.5 million katao na may hepatitis C ang nagagamot ang sakit. Malayo ito sa 80% global target na magamot hanggang 2030. 2/3 ng mga hepatitis cases ang naitatala sa Bangladesh, sa China, Ethiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, kasama ang Pilipinas, ganyan din sa Russia at sa Vietnam. Sa Bangladesh po at saka sa China, mataas ho ang kaso ng HEPA. Kasi pagka nagtitipon-tipon sila doon sa mga probinsya, yung bang budol fight, na ang ginagamit to mga kutsara, subo dito, pagkatapos sasaw sa uli doon sa palanggana. Kadumi. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit matindi yung pagkalat doon ng hepatitis. May mga lakad ba tayo? Huwag kalimutan, may 2 formulation ang family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer.
Yun namang mabangong Family Rubbing Compound Improvement Cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya pang sports pa. 3 individual na sangkot naman sa forest fire sa Bontoc Province pinagmulta. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa Irish 41. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte. Romy. 3 individual ang nahuli sa Bontoc Mountain Province dahil sa pagsunog sa pinaglinisan ng kanilang garden. Ayon kay Mayor Jerome Tudlong Jr., pinabayaan ng mga magsasaka ang pinaglinisan nila dahilan kung bakit kumalat ang apoy na humantong sa forest fire. Para disiplinahin ng mga nag-aalaga ng baboy, pinagbayad sila ng multa para hindi na nila ito ulitin. Ang kabisera ng Bontoc ay kasama sa mga munisipyo sa Mountain Province na nakararanas pa rin ng forest fire. Kaugnay nito, nanawagan si Mayor Tudlong sa mga mamamayan sa Bontoc na makipagtulungan para adlangan ang mga forest fires na tumupok na ng malalawak na bahagi ng kanilang kabundukan. Mula sa kauna-unan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Jose Gina Romy samantala. Lalaking naglalaro ng Mobile Legend pinagsasaksak ng kainuman sa Anda, Pangasinan. Ay bakit? Masantos siya kabasan ni Chiki Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, Aris 38 Freddy. Nagtamo ng sugat sa kaliwang hita, likod at hiwa sa mukhang 38 anyos na biktima na si Wendell Anyes matapos pagsasaksakin ng suspek na si Hilasio Magno Jr. 27 anyos ko pa mangingistat mga residente ng barangay Makandong-Kandong sa bayan ng Anda. Sa ulat ni Chief of Police Major Mark Tubadesa, nagiinuman naman ng dalawa kasama pang ilang kalalakihan sa lugar at bandang alas 9 ng gabi, nakakailambotin na rin sila ng alak na naiinom at habang naglalaro ng Mobile Legend ang biktima, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa hinggil sa laro. Nang bigla umanong tumayo ang suspek, kumuha ng patalim at pinagsasaksak ng biktima na agad na may nadala sa paggamutan habang naaresto ang suspek na ngayon nasa likod ng rehas na bakal at naharap sa kaukulang kaso. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Freddy. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Belgium. At magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Switzerland at sa lahat ho ng mga Pilipino seafarers. Sa ating pong mga mandaragat, magandang umaga ho sa inyo. Ingat ho kayo. Muli maraming salamat sa ating mga OFW, ang ating mga bagong bayani. Dahil po sa kanilang sakripisyo para mapatatag ang dollar reserves ng bansa. 5 drug personality arestado naman sa bypass operation sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad Jimmy. 5 drug personalities sa Tacloban na aresto sa ikinasang bypass operation ng kapulisan. Kinilala ng PNP ang mga suspect na si alias Lapay, 36 anyos, ng barangay 39, Calvary Hill, Tacloban, maintainer ng drug dean, Jeannie o Jean, sang babae 17 anyos, estudyante ng barangay 42, Avenida Veteranos, drug dean employee. Lowe 18 anyos ng Holy Child Alang-Alang Leyte, bisita, at si Andy 36 anyos ng Calvary Hill, si Barky 25 anyos merchandiser. Nangyaring bypass operation sa barangay 39, Tacloban. Nabilhan mga suspect ng shabu. Lahat ng illegal na droga na nakumbiska ng kakalagang mahigit 54,000 pesos. Sa kasalukuyan, inihandala ng PNP ang kaso laban sa pagbibenta at posisyon ng illegal na droga at pagbimintin ng drug deal. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dagang salamat Jimmy. Drug na naman sinalakay ng otoridad, maintainer, arestado sa Mati City, Davao Oriental. Detalye na balita mula kay Jun Siter mula sa Action Radio Davao. May buntag di mo Jun.
Mayong buntag usab Kuyang Angel, sinalakay ng mga otoridad ang isang drug den sa Mati City, Davao Oriental sa pinagsalim na pwersa ng kapulisan sa pangunguna ng PDEA 11 kasama ang Davao Oriental Police Provincial Office at Mati City Police Station. Naaresto ang drug den maintainer na si Kenji Esteban Sibayan alias Ken, 39 anyos, at ang kasamang si Archie Gandesa at ang bisita sa drug den na si Cirilo Naive. Nangyari ang bypass operation alas 9:55 ng gabi sa Phase 1 Purok San Jose Martinez Subdivision, Barangay Dahican, Mati City, Davao Oriental. Nakumpiska mula sa mga sospek ang 2 pakiti ng shabu na may bigat na 11 grams na nagkakahalaga ng 74,800 pesos, assorted drug paraphernalia at ang bypass mark money. Inihanda na ng kapulisan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa bagan na aresto. Mula sa Action Radio Davao, June Suter, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Umapila naman sa Court of Appeals ang Public Estates Authority Tollway Corporation na alisin sa Cavite Infrastructure Corporation at kay President and General Manager Raul Ignacio ang pangangasiwa ng operasyon ng Manila Cavitex Toll Expressway Project. Sa petisyon ng PATC, hiniling nila na maglabas ng writ of mandamus ang Court of Appeals na nag-aatas sa CIC na ilipat ng pamamahala at operasyon ng MCTEP sa PATC at gayon din yung pangongolekta ng tollway. Hinihirit din nila na pabilisin ang paglilipat ng point of sale at irehistro sa pangalan ng PATC. Ilipat ang lahat ng mga contract service agreements sa PATC na may kaugnayan sa operasyon ng Manila Cavitex Tollway Express Project. Partikular na daw ang account management contract sa EasyTrip. Gayon din ang paglilipat na account names ng public utilities sa PATC. Paliwanag ng mga nagpipetisyon, illegal ang pangangasiwa ng CIC sa MCTEP dahil o lalot tinanggal ang karapatan ng PATC na pamahalaan ang Manila Cavitex Tollway. Binanggit din sa petisyon na pasuna ang otoridad ng CIC na hawakan ang Manila Cavitex Tollway at magdudulot ng malaking kawalan sa koleksyon ng gobyerno kung magpapatuloy ang pangangasiwa rito ng CIC. Gaya ng malaking halagang nawawala sa pamahalaan na umabot na ng 2.4 billion na kinita naman noong 2023. Aba, ito pwedeng pagkakitaan to ng gobyerno, ha? Ibinalita naman ng National Grid Corporation of the Philippines ang matagumpay na energization ng 3 landmark project ng wala pang 1 taon. Sinabi ng NGCP na sa ilalim ng suporta ng Pangulong Bongbong Marcos na energize ang Cebu Negros Panay 230 kilowatt backbone project nitong 1 buwan. Matatandaan na nitong Lunes, pinangunahan ng Pangulong BBM ang ceremonial energization ng Cebu Negros Panay 230 kilovolt backbone project subgrade sa NGCP compound sa Bacolod City. Lain ng proyektong masolusyonan ang problema sa power supply ng Western Visayas. Ayon sa Pangulo, isang milestone ang nasabing proyekto ng NGCP para mapahusay ang energy resilience at reliability ng bansa. Bukod pa ito sa Mindanao Visayas Interconnection na na-energize noong Enero at ang Hermosa San Jose 500 kilowatt transmission line noong Mayo naman ng 2023. Magkaangka sa single motor, arestado sa Oplan Cita matapos makumpiskahan ang pakete ng shabu. Yan po ito sa Bagak, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37 Danny. Kalaboso ang isang mag-angka sa single motor matapos makumpiskahan ang mga ito ng pakete ng shabu sa Barangay Atilano Ricardo, Bagak, Bataan. Sa ulat ni Bagak Chief Police Major Francis Jimenez, nagsagawa umuno ng Oplan Cita alas 6:40 ng gabi ang kanyang mga tauhan sa tapat ito ng kanilang PNP station sa pamumuno ni Police Captain Jesus Bungasngas. Napadaan ang isang kulay dilaw na single motor na sakay itong sina alias Dave, 28 anyos,
at alias Phil, 25 anyos, na kapwa-residente ng Bagak Bataan. Dahil sa kahinahinala umano na ikinikilos ng mga ito, hinanapan sila ng lisensya, subalit imbis na ibigay ng driver, pinaharurot nito ang motor palayo. Hinabol ang mga ito ng nakatalagang pulis sa Oplansita sa lugar hanggang sa maabutan ang mga ito at dito na sila ibinadi-search at nakumpiska sa kanila ang ilang pakete ng shabu na agad silang inaresto at ipinaalam sa kanila ang kanilang mga karapatan o doctrine rights. Sinampahan na ang mga ito ng kasong paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. May paawa kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Magandang umaga, Pilipinas! Number 1 ng impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 38 na makalipas ang alas 4. Ay, muli tinatawagan natin ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers. Ipadala na ang iyong mga entries sa PAGCORT Photo Contest 2024. Sayang ho yung malalaking premyo nag-iintay. Ang tema po ngayong taon ay Harvest Time. Naglalayon itong ipakita ang sipag, husay at pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura para sa masaganang ani hindi lamang sa kanilang mga pamilya kundi para sa mga Pilipino, para po sa food security. Ayon kay PAGCORT Chair at CEO Al Tenco, isa sa mga highlights nga ng 2024 photo contest ay ang drone category o mga larawang kuha mula sa himpapawid gamit ang drone camera. Pero syempre tuloy pa rin yung conventional category at saka yung mobile category. Ang premyo ngayong taong ito ay tinaas na rin sa 2.23 million pesos, dati 1.6 million. At ang 8 mananalo sa conventional category makatatanggap ng tig 100,000 piso. Ba! Yun namang mananalo sa ilan ba ito? 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Tatanggap sila ng tig 50,000 pesos. Ang age limit, 16 years old pataas. Pero kinakailangan na lahat ng entries ay kuha mula August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Ipadala po inyong mga entries sa www.pagcor.ph/photocon 2024. 50th Metro Manila Film Festival, simulan na ang pagpili ng official entries. Detalye mo lang kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Formal nang in-announce ng Executive Committee ng Metro Manila Film Festival ang paghahanda ng Metro Manila Film Festival 2024 sa darating na December. Malaking selebrasyon ito dahil nasa 50th year na ito at ngayon pa lang ay pinaghahanda na ang iba't ibang activities na may kaugnayan sa naturang Film Fest. Sa ngayon ay 8 ang entries na pipiliin bilang kalahok sa ngayong taong MMFF. Ganun pa rin ang proseso. Natatanggap sila ng mga script na kung saan ay pipili sila ng 4 na entries. Sa June 14 ang deadline ng submission of scripts at sa July 1 ay i-announce sila ang 4 na mapipiling script. Sa finished films naman ay sa September 30 ang deadline at i-announce sila sa October 15 ang 4 na pelikula na pasok sa 8 official entries. Meron pa silang students short film at Sine 50. Ang lungsod ng Maynila ang city host na pangungunahan ni Mayor Hani Lacuna Pangan. Sa December 15 ang parada na kung saan ay ikutin nila ang iba't ibang bahagi ng Maynila. Magsisimula ang Film Fest sa December 25 hanggang sa January 7. Ang gabi ng parangal ay gaganapin sa Metropolitan Theater na kung saan ay doon din ginanap ang kauna-unahang awards night ng MMFF 50 taon nang nakaraan. Malaki ang expectation sa ngayong MMFF dahil inaasahang magaganda ang mga entries na isusumiti na pwedeng talunin ang box office record nung nakaraang taon na kung saan ay halos 1 bilyong piso ang kinita. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Ay, magandang umaga din kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas.
Magandang umaga din po sa mga taga Maynila. Binabati kayo ni Ambassador Harry Amping. Ma'am Naida Amping, good morning po sa inyo. Kamusta na ho kayo, ha? At maaga din hong gumigising kahit na walang pasok si Justice Max De Leon. Justice Max, ingat ho kayo. At muli nagpapasalamat ho tayo sa patuloy na advocacy ho ni Congressman Ador Pleito na maibalik po ang sigla ng ating mga watershed sa pamamagitan ng kanyang Bamboo Propagation Project. Nakatutok po ito ngayon dyan sa Ipo Dam at sa Angat Dam. Kong Ador Pleito, maraming salamat ha. Magandang umaga. Happy birthday! Alam ho ninyo, ito hindi ko talaga makakalimutan tong mamang ito. Happy birthday, Brickshoe Baynosa. Si Brother Bricks Baynosa po ay dating brother, Maris brother. Ngayon ho ay nagtuturo sa dyan ho sa Mindanao. Ano, ha? Siya po ang mentor ko. Ayan, ha? Bukod sa nanay ko, siya ho nagturo sa akin ng oration. Siya po ang coach ko sa maraming pagkakataon nung ako po'y nag-aaral pa. Pinuri ng isang mataas na lider ng Kamara de Representantes ang malaking suporta na ipinakita ng mga Pilipino sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Naniniwala si Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Don Gonzales na ang resulta ng survey ng Octo Research ay pagpapakita ng pagpabor ng mga Pilipino sa mga ginagawa ng Pangulo. Sa survey ng Octo Research, nakakuha ang Pangulong Marcos ng 31% na suporta, samantalang 4% lamang ang tutol sa kanyang mga ginagawa. Sa kaparehong survey din, 20% naman ang nakuhang suporta ng pamilya Duterte. Ang Octo Research ay sinagawa mula March 11 hanggang 14. Meron itong 1,200 respondents na may margin of error na positive 3% at 95% confidence level. Ayon kay Gonzales, ang Kamara de Representantes sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez ay patuloy naman sumusuporta sa mga legislative agenda ng Pangulo at maghahanap ng paraan bilang tugon sa panawagan ng Pangulo na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa publiko. Wala nang bawian ang nalalapit na deadline para sa consolidation ng mga PUB vehicle sa April 30. Ito naman ang tiniyak sa DZRH at radyo natin ng Office of Transportation Cooperatives Chair na si Andy Ortega kaugnay ng pagtatapos ng naging 3-month extension ng deadline. Sinabi ni Ortega, magiging unfair din sa napakalaking majority na umuuna at kumuli pang palalawigin ang deadline ng consolidation. Sinabi pa niya na binigyan na sila ng sapat na panahon ang mga tsuper at mga operators upang makapagdesisyon. We've been very fair and good to our drivers and operators. Binigyan natin sila ng talagang tamang pagkakataon, tamang panahon. In fact, yung opisina ko nga bubuksan ko pa ng 3 linggo itong April. Para lang talagang baka may sumulpot pa. Pero wala nang extension yung deadline. Nag-announce na yung ating LTFRB at saka naman kailangan natin sundo ng Samantala, sa ngayon, halos 80% na ang nagko-consolidate ng mga driver at mga operators. Sinabi pa ng Ortega na hindi man maabot ang 100% consolidation, marami pa rin ang nais na magretiro na sa pamamasada. Ilagay na lang natin sa aabot na ng almost 80%. Alam mo, pakonti-konti na lang naman talaga ito, Karen. Kasi alam mo, ito mabilis lang na kwento. Hindi naman natin ma-achieve ang 100% kasi malaking porsyento rin sa ating mga operators ayaw naman atang ituloy na. Parang gusto na nila mag-retire sa negosyo kasi tanda natin ang pagiging operator is like a business also. Baka yung mga iba ayaw na yung komplikasyon na sumama sa mga cooperative or korporasyon or iba na yung gusto nilang gawin. So nire-respeto natin sila. Tuloy pa rin ang pasahada ng mga unconsolidated jeepney sa Mayo 1. Ito naman ang pahayag ng Pangulo ng Piston na si Modi Floranda kaugnay ng nakatakdang deadline para sa PUB consolidation. Ayon kay Floranda, patuloy pa rin ang pasada ng kanilang grupo dahil wala namang kapangyarihan ng DOTR o Department of Transportation at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipawalang bisa ang prangkisa ng mga jeep batay sa umiiral na batas. Ang sinasabi ng ating mga mambabatas ay walang karapatan ng gobyerno na ang DOTR at ang LTFRB na bawiin ng ating mga lehitimong mga prangkisa sapagkat yung usapin po ng modernization program ilalim ng PUBNP ay hindi ito batas, hindi ito isang executive order. Ang prangkisa, ang nagbigay po ng prangkisa sa ating mga pampublikong transportasyon ay Kongreso sa ilalim ng 4136.
Di sige, magkaalaman ho tayo sa katapusan ng buwang kasalukuyan. Department of Health Secretary Herbosa iniutos ang paggamit ng ibang klase ng pertussis vaccine. May mga available palang stock sa private sector. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Ipinag-utos nga ni Health Secretary Ted Herbosa ang paggamit ng ibang opsyon para maagapan yung pinangangambahang kakulangan sa pertussis vaccine. Kabilang dito yung paggamit ng ibang klase ng bakuna na diphtheria, tetanus, pertussis o DTP vaccine. Ginawa ng kalihim yung kautusan habang hinihintay ang pagdating ng 3 million doses ng pentavalent o 5-in-1 vaccine na binili ng kagawaran. Sinabi ng Health Department na may stock pa rin naman ng pentavalent at Tdap vaccine sa lokal na merkado na hawak ngayon ng pribadong sektor. Una nang nagdeklara ng state of calamity dahil sa pertussis ang Cavite, Iloilo City, Santa Rosa City, Laguna, habang outbreak naman o nagdeklara ng outbreak sa sakit ang lungsod ng Quezon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, balakan ng Department of Health na bumili muna ng alternatibong bakuna kontra pertussis habang inaantay pa ang biniling 5-in-1 vaccine. Ayon kay Health Secretary o Assistant Secretary Francis Domingo, nagkakaubusan na talaga ang bakuna laban sa pertussis. Bilang tugon, posibleng kumuha muna niya ng DTP o diphtheria, tetanus and pertussis bilang alternatibong supply bago pa man dumating ang 5-in-1 vaccine sa Hunyo. Sinabi ni Domingo na mas marami kasing supply nito kumpara sa 5-in-1 pero hindi naman umano ibig sabihin ito na hindi ito mabisa. Mukhang ang DOH ay kukuha nung sinasabing DTP. Siya ay mas matandang bakuna, hindi ibig sabihin hindi siya mabisa, no? Ibig sabihin lang na mas matagal na siyang available, pero hindi siya yung 5-in-1. Kasi yung ginagamit namin yung 5-in-1, ito 3 lang. DTP, diphtheria, tetanus, and pertussis. So yun po, madali siyang makukuha and we're already computing the needed doses bago dumating yung 3 million na mas malaking bulto ng bakuna. Mas mainam namang unahin ng gobyerno ang pagbili ng anti-rabies vaccine para sa mga alagang aso at pusa kumpara sa bakuna para sa mga nakagat na tao. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, pahirapan ngayon ang pagkuha o access sa post-exposure na bakuna kontra rabies na ibinibigay sa mga taong nakagat o nakalmot ng aso at pusa. Ayon kay Domingo, mas mainam sigurong unahin ng gobyerno ang bakunang pangontra sa rabies para sa mga hayop lalo't sa kanila naman nagmumula ang sakit. Sinabi pa ng Assistant Secretary, mas maliit ang kakailangan ng budget sa bakuna kung uunahing bilhin ang bakuna ng mga hayop kumpara para sa tao. O sabi ni Secretary Laurel, 200 million pesos para mabakunahan ng 20 million na aso. Baka iniisip ng kababayan natin, bakit inuuna yung aso? Kasi po, kung DOH ang hihingi ng budget para sa pangbakuna nung sinasabi po natin na post-exposure, ay hindi lang 200 million. Aabot tayo ng mga lampas 5 or 10 billion even. Ngayon nga po, di ba, kailangan meron tayong pertussis, meron tayong tigdas, marami tayong binabakunahan. So nakikita natin sa public health, mas mura at mas mabilis gawin na bakunahan ang aso at pusa kasi sa kanila nanggagaling yung virus. Sumipa na sa 1,112 ang kaso ng whooping cough o pertussis sa bansa sa unang 3 buwan pa lamang ng taon. Ayon sa Department of Health, halos 34 times itong mas mataas kumpara sa 32 kasong naitala lamang noong 2023. 54 naman katawang namatay na sa sakit mula Enero hanggang Marso. Patuloy na tumataas ang kaso ng pertussis sa Eastern Visayas, sa Cagayan Valley, Caraga, Central Luzon, Cordillera Region sa nakalipas na 6 na linggo. Alam mo ninyo, isa ho sa pinakamabisang paraan para malabanan natin ang iba't ibang mga karamdaman, i-boost natin ang ating immune system. At dyan po nakatutulong sa atin ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration, ang Ultabio. Ano bang ginagawa ng Ultabio pag pumasok sa ating katawan? Ina-activate po nito yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell,
At ito po'y nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. So bukod ho sa binibigyan tayo ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising, pinalalakas din po nito ang ating immune system. Ngayon, kung may mga katanungan pa ho kayo tungkol ho sa mga benepisyo ng Ultabio at kung paano ho kayo makikinabang dito, makipag-ugnayan sa 0917-110-6580. Diyan po kayo mag-text 24/7. Meron pong sasagot sa inyo. Intayin nyo lang. 0917-110-6580. Ang Ultabio po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. O dili kaya, punta ho kayo ng Mercury Drug. Lahat ho ng branches ng Mercury Drug meron na. Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. At doon sa mga kababayan natin abroad, malapit na ho itong maging available din sa iba pang mga pasilidad o itong online purchase na pwede po sa abroad. Relax lang kayo. Magandang umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 na umaga. Pilipinas! Eid Mubarak sa ating mga brother Muslims. 4:57 na po ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga po sa mga taga San Diego, California. At dyan sa mga suki natin sa Coronadal, South Cotabato. May buntag ninyo mga higala, At huwag natin kalimutan yung pong inaalok ho sa atin ni Dr. Helen Tan at ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, ang Tangerine Chocolate. Brand po yan ang mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na dati umaasa sa Kopra, ngayon mga MSMEs na. Kasi yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot ni Dr. Helen Tan at may ipinatanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, hindi na sila umaasa sa Kopra. Meron ho silang pinuproduce na iba pang mga high-value crops, katulad nga po ng dekalidad na kakao beans. At yan ang pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, kung yung mahigit 10 variants ng Tangerine Chocolate na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph, galing din po sa mga ani ng mga magsasaka, ito hong produktong ito ng mga magniniyog, talagang produkto ho ng mga farmers dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Sino nga ba na pong magmamalasakit, sabi po ni Dr. Helen Tan, sa mga Pilipino, kundi ang kapwa Pilipino. Tangerine Chocolate, produkto ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga, Pilipinas! Katumbas na lamang ng mahigit isang araw ang bumper stock o imbak na bigas ng National Food Authority. Sa accomplishment report ng NFA, nasa 825,700 bags na lamang ang rice inventory na inaasahan ng ahensya. Katumbas ito ng mahigit 41,000 metric tons ng palay. Mababa ito sa iminamandong 300,000 metric tons ng bumper stock ng bigas para panatilihin ng NFA ang kanilang imbak sa loob ng 9 na araw. Aminado naman sa NFA OIC Administrator Larry Lacson, nahihirapan silang bumili ng palay dahil mas mataas sa 25 hanggang 27 pesos per kilo ang binihan ng mga traders. Kumpara sa alok nila na 23 pesos lamang per kilo. Malayo nga. Ikaw ba naman magbibenta sa NFA ng 23 pesos? Tapos ang dami pang requisitos. Samantalang ang mga trader, 25 hanggang 27 pesos per kilo. Bigo ang NFA na maabot ang target na palay procurement noong Pebrero na nasa 618.9 metric tons o katumbas lamang ito ng 12,378 bags. Yung iba kasi talagang ibebenta na sa mga traders kasi sa kanila din ang gagaling yung fertilizer at saka yung iba pang mga subsidiya. Dapat siguro hindi na rin gawin ng NFA. Ay, susme. Kaya mabuti na lamang ang Westchester Realty hindi po magtataas ng kanilang presyo. Kahit na may mga kinakaharap na mga pagsubok sa iba't ibang sektor. Patuloy pa rin yung pag-aalok nila ng pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry. Plus, ito pa, 5% lamang yung down payment. Pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay nyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ayan, ang mga proyekto po ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon, ito pong Severa Mabalacat, Severa Bacolor at Samira.
na 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ha? Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon ho kayo bibili dito po sa mga proyektong ito na napakalapit namang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone, may chance pa kayong manalo ng trip for two sa Asian destination na tatamaan ng inyong Lucky Dart. Pwede kayong mapunta ng Japan for two, libre para sa Sakura Festival. Pwede din Taiwan, Singapore, Hong Kong o dili kaya ay sa Thailand. Maganda umaga, Pilipinas! Ang init daw po ng Dagupan. Kaso kung hindi, napakalapit lamang po nito sa Lingayen. Ganun din ho kaya ang sitwasyon ng Lingayen. Kasama na natin si Mayor Leopoldo Paul Batawil ng Lingayen. Napakasipag na mayor ho nito. Pag pumunta ho kayo ng Pangasinan, makikita ho ninyo yung transformation ho ng Lingayen. Mayor, magandang umaga po sa inyo, Mayor Paul. Ay, naputol si Mayor Paul Batawil. Mayor Paul, kumusta na ho kayo, ha? Ayan, ha? Sandali lamang, Mayor Paul, at nag-a-adjust tayo. Ipinagtanggol naman ni Immigration Commissioner Norman Tancinco ang 13 immigration agents na kinasuhan dahil sa manoy pagdukot ng 16 na Indian nationals. Ayon kay Tancinco, inaresto ang mga dayuhan sa Antique at Iloilo pero lehitimo ang operasyon laban sa mga suspect na sangkot sa illegal na pagpapautang o 5-6 lending scheme at kidnapping at drug trafficking. Sinabi ni Tancinco, kahit na may working permit pa ang mga Indian national, kailangan pa rin silang arestuhin at ipareport dahil sa kanilang illegal na aktibidad na pagpapa 5-6. Pero iginiit naman ng mga Indian national, wala silang nilalabag na batas. O nga naman, sila naman nagnenegosyo lang din. Gusto na, kaya lang kinakailangan ng working visa. Mayor Paul, mukhang naputol yata yung linya, Mayor Paul. 3 minuto na makalipas ang 5 ng umaga. Baka kayo po may mga importanteng lakad. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol is specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories pero okay din po sa mga households. Very effective po sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Balikan na natin ngayon si Mayor Paul Batawil. Mayor Paul, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga naman at sa ating mga listeners, magandang umaga po sa inyong lahat. Masantos siya kabalsan, Mayor. Kumusta ho ang init dyan? Ay, mainit nga. Sobrang init dito sa Pangasinan, lalo na dito sa Dagupan, Lingayen. Kaya kami po ay palaging nagpapalabas ng advisory sa ating mga kababayan na mag-ingat sa kanilang mga daily activities. In the meantime, ay kami naman sa LGU ay palagi naka-alert. In fact, I place on red alert itong ating LDRRMO, Lingayen Disaster Risk Reduction Management Office, our PNP and our Bureau of Fire, and even our RHU, Rural Health Units. Apo, Mayor, ang haba kasi ng coastline ho ninyo paano nyo napipigilan yung mga tao na mag-swimming beyond 10 o'clock? Ay, beyond 10 o'clock, mayroon po kaming umiikot na vehicle, the Bureau of Fire and the rescue vehicles namin na mayroong public address system, advising our people to be very careful. Alam mo, ang dami talaga. The coastline is too long and of course, people are free to come around and swim, no? It's their way of beating the heat, nga. Kaya kami naman po, ang advisory namin, pagdating ng mga ganong oras na talagang extreme heat na, we really have to go around.
But meanwhile, in the morning, very ideal kasi ang Lingayen during those days of the year na kalmang-kalma ang alon, halos walang alon pagka early morning, parang laminated yung ating dagat, no? But towards the day, at noontime, medyo umaalon na yan. And at the same time, mainit, no? Mainit. Lalo pag walang hangin. But in the evening, there's a smooth breeze na nai-enjoy naman ng mga taong bayan. Kaya ang dami na namang tao during those time of the day. So, ibig niyo sabihin, Mayor, mas marami nagsiswimming sa gabi? Hindi ba mas delikado yun? Hindi. Ibig sabihin, they just go around. Okay. No? Super, paggabi, pinagbabawal talaga magsiswimming dyan. Oo. Kasi pinaganda nyo naman daw kasi masyado yung Lingayen Gulf, eh. Noong congressman po ako, talagang I consulted the local chief executives, particularly the governor, the Sangguniang Panlalawigan, and then the local, like for example, the LGU of Lingayen at that time, and also the Binmali LGU. And together, I presented a design for the upgrading of Lingayen Gulf. And then I was asked by the previous administration what it is all about, and I told them that it is called the Lingayen Gulf Baywalk. And so when I was in Congress kasi, we were tasked to submit our priority projects, particularly on tourism. Ako naman because I value the historical and cultural value of Lingayen Gulf, having been the site of landing in 1945, January 9, by General Douglas MacArthur and some allied forces in their hope to envelop or prevent the expansion of the Japanese forces towards the north, no? And they were already occupying Manila at that time, kaya it was ideally a place to deter that particular expansion of the invading forces. And they landed January 9, 1945 dito mismo sa Lingayen Gulf. And we are celebrating it. Yes, we are celebrating it every year thereafter, January 9, 1945. Kaya pala, akala ko talagang yun lang parang pag-push lang ng tourism. Ginawa nyo pala talagang historical landmark. I see. Kaya pag pumunta ho doon ng talagang magi-enjoy sa pagpapapicture. Ang dami mong selfie area eh. Opo, if I may add aside from that particular date, do you know that sometime earlier date, like for example 1574, wala pa tayo noon, definitely, but the Chinese merchants, or they call for example si Limahong, who came over here, who had a marching order to invade northern territories including the Philippines. He first landed there in Manila Bay, Parañaque shorelines, and then in his desire to land, he was repulsed by Filipino defenders and Spanish conquistadores. So he found his way in his escape route back to mainland China. He found his way to what is now known as Limahong Channel. If you Google Limahong Channel, dito yan sa Lingayen yan. Okay. Yun naman pala eh. Madami palang pupuntahan. Di sa halip na mag-swimming sila, pumunta na lang muna ng Limahong Channel. Okay. Very good. And then, mayroon po tayo ditong river line na kung saan ay pinopromote din namin. We are trying to, it's not bad to copy. There is this tourism experience ang Lubok River Cruise in Bohol. Diba? Yes. Ano naman ang nandyan? Ang namin dito is hopefully there will be some investors to come up with mga river cruise facility. And nagpatayo ako dito ng Limahong Tourism Center. It's an Asian inspired design to commemorate that particular part of Lingayen history. We are not celebrating
limahong Amis forces in their coming, because according to the books, he was a pirate. But I'm just putting up something that people all over the world can come up and see for themselves, that there is this place where Chinese landed in Lingayen, settled for a while in that part of history. That explains why there are so many Chinese sounding names here in Lingayen. Okay. And I am fortunate to have been given that opportunity na mag-put up ng ganitong mga facilities so that more tourists will be attracted to come over and see for themselves what Lingayen can offer. Hindi, at saka yung ano nyo, ang tawag doon, Kalikasan ba yun? Yung Kalikasan Road? Daan Kalikasan, sa inyo yun? Sa inyo din, ha? Lingayen din yun, di ba? If you are in Lingayen, we also encourage people to go to Daang Kalikasan. Yun, Daang Kalikasan. Is in mga tarem. Mga tarem na. Daang Katutubo is another one in Aguilar naman. These are beautiful infrastructures which I saw as potential tourism destination nung tayo ay congressman pa. And so we presented to the DPWH and the Department of Tourism the potential, and they saw the opportunity. They funded it. Construct sila dyan ng tinatawag na Daang Kalikasan in mga tarang, and then the Daang Katutubo, a parallel road, mountain road, ecotourism also in Aguilar. Ayan. So, para ho doon sa mga kababayan natin sa Lingayen, hanggang alas 10 na lang pag-swimming. Marami naman pala pwedeng puntahan, ano, ha? At doon sa mga kababayan nating bibiyahe ngayong summer, ang advisory ni Mayor hanggang alas 10 lang din, ha? Ayan, dahil extreme heat. Pero wala pa naman so far na hospital, Mayor, relative to extreme heat. During the Holy Week, we really were very vigilant kasi talagang dinagsa ng taong bayan. So far, wala naman. Close monitoring, and then it's a good news na zero casualty kami, walang nalunod, walang nadisgrasya. Mayroon po kaming instance ng missing child, pero naman kagad. Okay. Was the one on record. Mayor, thank you for joining us. Maraming salamat for waking up this early, ha? Salamat po. Ingat. Salamat. Si Mayor Paul Batawil ng Lingayen. Samantala, si Attorney Israelito Torion naman, abogado po ni Pastor Apollo Kibuloy, kasama na natin. Attorney Torion, magandang umaga. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig at nanonood. Si Pastor ba nasa Pilipinas pa? Well, sa pagkakaalam ko, nandito pa sa Pilipinas po. Nandito pa po sa Pilipinas. So, nasa Region 11? Yan ang hindi ko alam kung saan talaga pa. No? Nandun ako sa JMC kagabi. No? And I can confirm na dito pa siya sa Pilipinas. Pero kung saan talaga yan, hindi ko ma-check kung saan talaga. So, pero nagsisik pa rin ho siya sa inyo ng legal advice sa attorney as to what to do? Through representatives po. Through representatives. Yes po. Hindi kayo nagkakausap? Even by phone? Lately, after nung na-issue kasi yung warrant of arrest ng ng Senado, hindi na kami nagkausap personally po. Yun po ang totoo. Okay. So, malamang nanonood ho si Pastor ngayon. Ano, ha? Anong gusto niyo iparating ho sa kanya? Kasi lahat nagsasabi, lumutang na siya, harapin ang kinakaharap niyang mga asunto, which is the best way naman talaga, no, para ma-settle natin itong usapin. Total, nakapag-bail na yung iba niyang mga kasama doon sa kaso. Although yung kanya non-bailable ba? Tama ba yun, attorney? Yung sa Davao City po, it's bailable po. Possible lang na non-bailable is kung ma-issue yung sa RTC Pasig. And besides po, Sir Angelo,
prior to the issuance of the warrant of arrest by the Senate, and thereafter, prior to the issuance also of the warrant of arrest here in RTC Davao City, we already strategized as to what to do. And what he is doing now, what we are doing now is that tomorrow we will even file a motion to quash warrants of arrest on the ground na hindi naman po ito valid. We are still contesting the validity of the charge against him. And if you note, right after a more than 3 years delay in the Department of Justice of the petition for review, there was already a resolution dated March 3 of 2024. We filed a motion for reconsideration right away. It is pending in the DOJ po. And nag-file din kami ng motion to suspend proceedings sa Regional Trial Court. It was granted for a while, for about 7 days. Pero all of a sudden, nag-issue ng order ang RTC judge na dapat hindi na raw ito i-suspend ang proceedings. So, nag-file kami ng MR. In just 1 day, na-deny na naman ito. So, inaakyat namin ito sa Court of Appeals. And tomorrow, we will also file a motion to quash warrants of arrest. Marami pa pong remedies si Pastor Apollo C. Quiboloy in order to prove his innocence in this case po. Kasi if you note, wala naman talaga siyang kasalanan. Nakabinbin ito more than 4 years po from the time that it was filed in the prosecutor's office. And according to jurisprudence, beginning from Tatad versus Sandigan Bayan, Kagang versus Sandigan Bayan, Katamco versus Sandigan Bayan, and even in the latest case of Joseph Peñas versus Comelec, an accused has the right to invoke his right to speedy disposition of cases, and this would cause the dismissal of the case once our such right has been violated. So he has gamot of remedies available under the law po as of now. Kasi nga naman yung mga unjustifiable delay po pwedeng maging basihan dahil nga yung right for speedy trial nasasagkaan. Kaya lang anong aksyon na ng CA? Anong status ng kaso sa CA, attorney? Well, we just filed it. Ang issue doon sa CA is yung sa tingin po namin, with all due respect po sa korte, is yung minadali masyado na pag-rule doon sa aming motion for reconsideration to suspend the proceedings. And under the rules kasi, kung ang respondent o akusado ay hindi siya sang-ayon doon sa resolution indicting him or yung pag-file ng kaso sa kanya, after preliminary investigation in the prosecutor's office, pwede kang umakyat sa Department of Justice. And under the rules, kung ikaw yung akusado, may stay period po yun na 60 days. Pero yan ang mangyayari kung ang akusado ang aakyat sa DOJ. Baliktad kasi dito na-dismiss itong kaso 2 beses po. Noong matagal na, noong June 29, 2020, nag-file ng motion for reconsideration yung complainant at na-deny naman yung motion for reconsideration noong November 23, 2020. Sila po ang umakyat sa DOJ. So kung ating isipin po, yung 60-day period stay na dapat wala mo ng trial ay hindi nga mag-apply sa amin kasi hindi naman kami ang umakyat sa DOJ At nakabinbin ito sa DOJ more than 3 years. Kung i-follow natin yung Tatad versus Sandigan Bayan, sabi ng Supreme Court doon, matagal na masyado yung not more than 3 years kasi yung kay Senator Tatad noon, wala pa ngang 3 taon. Sa amin dito, 4 years and 2 months yung delay po. So, pwede talaga mag-apply yung Tatad versus Sandigan Bayan sa amin. Duterte versus Sandigan Bayan. Kasi doon sa mga kaso na iyon, more than 3 years, 4 years delay would constitute a violation of the constitutional right of the accused to speedy disposition of his cases. So pwede talaga dapat na ma-dismiss. So, yun po ang aming inilalaban po doon sa Court of Appeals kasi more than 3 years nakabinbin. Kami yung aming motion to defer further proceedings, na-deny na kaagad yung MR namin. Isang araw lang
nung pagka-file namin, parang sa tingin namin, hindi naman din po makatarunganon yun. Kasi kung gaano katagal yung kaso doon sa DOJ, dapat pagbigyan din yung akusado na i-prove yung kanyang innocence na medyo mapag-aralan din na masyado ng korte na hindi masyado madalian. Yun po ang punto namin. So in the meantime, kasi hinahanap talaga siya ng hinahanap siya ng NBI, hinahanap siya ng mga pulis, may visa yung warrant for him. Well, in the meantime, may visa yon, but we are questioning its validity on the ground really that he has not yet been fully afforded his full right to preliminary investigation. Kasi in Lim versus Felix and in other cases, the Supreme Court has been consistent in saying na ang right to preliminary investigation is a substantive right. Hindi daw ito empty right po. Pero okay naman si Pastor as information na nakakarating sa inyo. Is he physically okay? Okay naman siya, although he is really personally affected kasi nga wala naman talaga siyang kasalanan dito sa kaso na ito. Alam mo ba, Sir Angelo, na yung alleged rape daw nangyari nga nung September 1, 2014. Yung kaso na i-file December 18, 2019 lang. And after na may warrants of arrest yung complainant, si Blenda Portugal, for cyber libel cases sa RTC Panabo. So 2018 may kasi sinisiraan niya si Pastor doon sa social media, nag-file kami ng libel cases po in 2018, na-issuean siya ng warrants of arrest. Bigla na lang, in 2019, nag-file din siya ng kaso for rape and violation of anti-human trafficking law, physical injuries, etc. doon sa City Prosecution's Office of Davao City in 2019. So, from this alone, you can deduce that there might be a reason also why Pastor Apollo C. Quiboloy is really disheartened that after proving his innocence in the City Prosecutor's Office of Davao City twice, no? And the case was on petition for review in the Department of Justice and has been pending for more than 3 years. Bigla na lang. Kasi dito sa mga hearings ni Senator Risa Hontiveros, dito sa hearings doon sa House of Representatives at naglabas yung most wanted list doon sa Amerika, noon not guilty siya sa City Prosecution's Office. Ngayon, may probable cause na. So, he was really disheartened because he's being a leader of a big church and now pinapalabas na marami daw siyang krimen. Natural po na reaction po yung naging medyo disheartened si Pastor. Oo. In the meantime, Attorney, thank you again for accepting our call and accommodating us this morning. Maraming salamat. May buntag ni mo, Attorney. Maayong buntag po. Daghang salamat sa panahon, Sir Angelo. Maraming salamat. Si Attorney Israelito Torlion, Legal Counsel po ni Pastor Apollo Quiboloy. Maganda umaga, Pilipinas! 24 na makalipas ang alas 5 na umaga. Champion! Maganda umaga, Pilipinas! Ay, Diyos maraming aga sa ating mga kababayan dyan po sa Irusin, Sorsogon. Maganda umaga po sa inyo. At maganda umaga din sa mga suki natin dyan po sa Calamba, Laguna. Sa lahat naman nakatutok sa atin. Thank you. Magandang umaga po. At huwag kalimutan, para po sa mga kapatid natin Muslim, pwede ho kayong mag-enjoy dito po sa Tangerine Chocolate. Pwede ho ninyong enjoy yan dahil tapos na po ang Ramadan. 0919-095-5935. Yan po kayo pwedeng mag-order ng Tangerine Chocolate. Ano ba yung Tangerine Chocolate? Produkto po ito ng mga magdiniyog sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magdiniyog na dating umaasa sa kopra, mga MSMEs na. Dahil po yung mga planting material ng kakao, hinakot po ni Dr. Helen Tan galing Davao, dinala dyan po sa lalawigan ng Quezon para maitanim sa ilalim ng mga nyugan. At yung mahigit 10 variants naman ng Tangerine Chocolate, ang mga raw materials niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ito ay 100% produkto ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Tangerine Chocolate, ang mga variants pwede ho ninyong i-check sa tangerinechocolate.ph. Available sa 0919-095-5935.
Ano pa? Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Pangulong BBM tiniyak naman ang patas sa pagdinig sa mga kaso ni na Pastor Quiboloy at ni Congressman o dating Congressman Arnie Teves. Detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pam? Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na magiging patas ang pagdinig sa mga kaso ni na Kingdom of Christ leader Pastor Apollo Quiboloy at dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Matatandaang hindi sinang-ayunan ng Pangulo ang paglalatag ng mga kondisyon para sa pagsuko ni Quiboloy. Anya, wala ito sa posisyon para humiling pa sa gobyerno. Ito'y matapos tanungin ng Pangulo tungkol sa request na guarantee ng pastor ukol sa posibleng panghihimasok ng gobyerno ng Estados Unidos sa kanyang kaso. Ayon kay Marcos, hindi raw dapat ito inaalala ng pastor. Paliwanag pa ng Pangulo, matagal na nilang kilala si Quiboloy at ang kanyang maipapangako ay magiging patas ang proceeding sa kanyang kaso. Ganito rin ang sinabi ng Pangulo pagdating sa kaso ni Teves. Sinigurado ng Pangulo na walang banta sa buhay ng dating congressman na siyang ikinakatakot umano nito. Pagkatapos mag-issue ang Davao City Court ng warrant para sa pag-aresto kay Quiboloy, humihiling ang pastor ng written guarantees mula sa mga otoridad bago raw ito sumuko. Samantala matapos maaresto si Teves sa East Timor noong nakarang buwan, tinatarget na ng mga otoridad na maibalik na sa bansa ang dating opisyal. Humaharap sa multiple murder charges si Teves kaugnay sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at 9 na iba pa noong nakarang taon at 3 individual noong 2019. Para sa DZRH, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Puntahan muna natin ang Blue Mosque dyan po sa Taguig. Nandun po si Noche Kaka sa Richard 7. Noche? Mayong buntag ulit, Kuyang Angel, nagpapatuloy pa rin itong morning prayer, ang kapatiran nating Muslim dito sa Plumos, sa Barangay Maharlika, sa lungsod ng Taguig. Ito ay yung aid Mubarak Fidel Vicar sa ating mga Muslim brothers. Puno na itong lubog ng Plumos sa Kuyang Angel at karamihan sa nakikita natin ay ang kababaihan sa Silang Angel. Usog ka ng konti dahil mas malakas yung background mo eh. Usog ka pa ng konti. Lalayo lang tayo. Ayan, layo ka pa ng konti. Masyadong malakas yung nasa background mong morning prayer. Ayan, ako yung Angel. Ayan, yan. Okay. Sa ngayon, ito. So, sa labas naman, itong harapan ng Plumos sa Kuyang Angel ay halos mapupuno na ng ating mga kapatiran at nakiisa ngayon dito sa morning prayer. Kanina kausap ko itong si Abdul Manan, ang isang liaison officer nitong Plumos. Ang estimate nila ngayon na Kuya Angel na dadagsa ngayong umaga ng mga kapatiran ay more or less na 10,000 at inaasahang na dadagsa. So pagkatapos nitong morning prayer, Kuya Angel, yun na yung susundan ulit ng isa pang prayer, yun na yung selebrasyon ng Eid al-Fitr. So sa ngayon ay bantay sarado naman ng Taguig Police itong buong paligid para ng Plumos para magbigay ng seguridad dito sa ating mga kababayan na nakiisa ngayon dito sa ngayong araw sa Eid Mubarak. Yan ang sitwasyon mula sa Pananan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Noche Kaka, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sukran, Noche. Dagang salamat. Naalala ko tuloy yung kwento eh. Minsan may naimbitahan tayo sa isang mosque, mapapansin mo, pagpasok ho nila, maghuhugas sila ng patos, iiwanan ho yung kanilang mga tsinela, sapatos sa labas, Sabi ko, teka muna, hindi ba mawawala yung mga sapatos at tsinelas pagka iniwan dyan sa labas? Sabi ng sagot ng kaibigan ko huwag kang mag-alala, brother. Ikaw lang Kristiyano dito. Para ko sinampal, Pamamahala sa operasyon ng Manila Cavite Toll Expressway, nais nang kuhunin ng pamahalaan. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales sa Rich My Bal. Kuya
Angel, nag-ain ng petisyon sa Court of Appeals ang Public Estates Authority Tollway Corporation o PAATC na naglalayong bawiin na sa Cavite Infrastructure Corporation o CIC ang pangangasiwang sa operasyon ng Manila Cavitex Toll Expressway Project o MCTEP na mas kilala bilang Cavitex. Sa petisyon ng PATC, iniling ng ahensya na maglabas ng writ of mandamus ang Court of Appeals para ibalik na ng CIC ang pamamahal at operasyon ng MCTEP sa gobyerno kasama ng pangungulekta sa tollways. Ayon kay Dioscoro Esteban Jr. ng PATC, nagsimula ang franchise period sa pag-operate ng expressway noong 1998 na magtatapos o matatapos sa taong 2035. Kailalim ng kasunduan ng Cavitex ang siyang magpapagawa ng kalsada ng hanggang 2 phase na binubuo ng ilang mga segments. Bukod dito ay 90-10 ang nakasaad na hatian sa revenue, ng ibig sabihin ay 70% para sa private joint venture partner at ang 10% naman ay mapupunta sa gobyerno na kalaunan ay magiging 60-40 pabor sa pamahalaan. Sa pagtaya ng PATC, hindi bababa sa 2 hanggang 3 bilyong piso kada taon ang revenue na makukuha rito ng pamahalaan. Paliwanag ni Esteban, noong August 25, 2021 ay terminated na ang kanilang kasunduan sa CIC. Dapat ay nailipat na sa PATC ang pamamahal at operasyon ng MCTEP pagsapit ng January 2022, bagay na hindi nangyari. Ilang beses na raw nagpadala ng notice ang PATC sa Cavitex na ibigay na ang operasyon ng nasabing expressway pero patuloy na nagmamatigas ang private company. Ang Cavitex Infrastructure Corporation o CIC ay subsidiary ng Metro Pacific Corporation na pag-aari ng negosyanteng si Manny Pangilinan. Para sa Kaunanan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Ay magandang umaga din po sa mga taga Switzerland. Mga kababayan natin nakatutok dyan po sa Switzerland, magandang umaga po sa inyo. At sa mga taga Pambuhan, Samar, magandang pagising nyo. Malamang nakapag-ultabayo kayo. Kung hindi pa nakakapag-ultabayo, malaking maitutulong po sa atin ng ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano bang ginagawa ho ng ultabayo o ng postbiotic na dinivelop po ng mga Hapon? Ang postbiotic po o ultabayo ay pagpasok sa katawan, ina-activate po niyan yung pong commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Batay po yan sa clinical trial, hindi ho kwentong kutsero. Ito po ay tumutulong para maitaboy yung mga toxin sa ating katawan. At yung commander po ng ating immune system nagsasabi, eto, palakasin nyo ito. Pagka malakas, taboy mo yan. Yan, ganun ho. Ayan. Kaya mahimbing yung tulog mo, malalim yung tulog. At pagkagising mo, may panibago kang sigla. Siyempre, pagka may bago kang sigla, masaya ka. Pagharap mo na salamin, sasabihin mo, uy, ang cute ko. Ayan. Kaya si Malu Cabral talagang sinisiguro meron siyang supply ng full tabayo para makainom araw-araw. Available po yan sa 0917-110-6580. Check ho ninyo dyan ho sa numerong yon kung paano ho kayo matutulungan pa. May mga medical health experts pong available. Mabibili ho ito sa Lazada o Shopee. Pwede ho nyo i-order. Basta't siguraduhin ho ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. O dili kaya, pumunta na lang ho kayo sa pinakamalapit na branch po ng Mercury Drug. O dili kaya sa Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed sa iba't ibang panig ng Kapuluan. Pero definitely, meron po yan sa Mercury Drug Store. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, tama-tama. Kasama na natin si Dr. Nina Gloriani. Si Dr. Gloriani po ay head ng Vaccine Development Expert Panel ng Department of Science and Technology nung pong kainitan po ng COVID. Eto na naman. Meron na naman pong babala yung mga scientists natin na baka daw itong bird flu ay mas maging matindi kumpara sa COVID-19. Katunayan, may mga pag-aaral po sa Australia ang nagsasabi na mas deadly ho ito na makapaminsala sa tao. Doc Nina, magandang umaga po sa inyo.
Ay, magandang umaga, Congressman Angelo, at sa inyong lahat dyan. O, alam niyo naman, kagagaling natin sa pandemic, kaya pagka ganitong mga balitang katulad ho nito, kinakailangan ma-educate natin ang ating mga kababayan. Ano ha? Yun ho kasing nangyari sa Texas, yung baka nahawa sa bird flu, ano ha? At yung bakang yon nakahawa naman ng tao. Yes. So, may human transmission na talaga. Aha. So, Opo. isa-isa lang naman yan muna, no? Pero siguro ang iisipin natin, iba pang mga mammals na may dala na pwedeng mahawa o makakuha ng bird flu. So, pag mas marami yon, mas marami potentially makaka-infect din ng human. Ay, ganun? So, hindi lang baka? Ay, marami pa pong iba, pero mga wild mammals. Nakala nila sa mga, of course, sa US, sa Europe, meron about 200 mammals. So, goats, cattle, mga raccoon. Sa atin kasi walang gaanong pag-aaral, no? Mm-mm. Pero sa ibang bansa, marami. Mga 200 na mammals, types of mammals. Teka muna. Mostly. Doc, kasi tayo, pat din tayo ng mga migratory birds eh. Kadalasan, di ba doon nanggagaling yung bird flu? Yes. Wala pa namang recorded sa atin so far. Wala pa naman. Wala pa. Ay, salamat. Oo. Kasi sabi ng World Health Organization, 52% ng mga dinadapuan ng H5N1 namatay since 2003. Kasi mayroong highly pathogenic form ng avian influenza. Sabihin, pag very, very highly pathogenic, grabe nga ang magiging sakit. Paano siyang makakos ng disease. Okay. May bakuna na ba? Nakapag-develop ba sila ng bakuna? Sa ngayon, wala. Pero hindi sa wala. Yung commercially available, I am sure they are doing it. Kasi mostly, for sana, mga birds, human sana magkaroon. Kasi nga, highly pathogenic ito. Ira-ramp up nila. Sa atin, wala. So, anong rekomendasyon ho ng mga eksperto? No, hindi. Ganito kasi, ang tinitignan nila, di ba may tayong flu vaccine? Apo. So, ang nilalagay roon ay yung prevalent or circulating strain. So, every year, every 2 years, nagpapalit yan. Kung ano yung umiikot na types, di ba? Maraming types ang ating influenza virus. So, yung laman ng vaccine ay kung ano yung prevalent at that time. H1N1 yung noon pa, no? Meron pang iba. Sa influenza vaccines, yung virus type A and B, meron tayong 4 yung laman. Ngayon, siguro ang baka makakabuti ay lalagyan din ng H5N1. Kung ano yung potentially makaka-infect sa marami. Wala pa yun? Ha? Wala pa, hindi pa nilalagyan ng H5N1. Wala pa sa ngayon. Ay, agoy. Yung existing na mga na anti-flu virus, okay pa ba yun? Ay, okay naman yun, except na kaya nga natin binibigay every year, once a year, kasi hindi naman siya nagtatagal, saka nagpapalit nga yung umiikot na virus. Yeah, okay. Pero hindi yun ang hindi yun ang solusyon dito sa avian influenza. Well, part of it, talagang bakuna, nakaka-prevent kasi nung infection. Siyempre, pag na-prevent ang infection, yung transmission ay ma-i-stop natin. Yung sinasabi natin nung sa COVID, pag in-stop natin yung transmission, mas mabuti. Kasi habang nagtatransmit sila, nag-change sila genetically. Doon nagkakaroon ng iba-ibang klase nitong virus na to. At potentially, pwedeng maging mas serious or iba ang kanyang nakukos na pathogenicity. So, yung mga magta-travel, halimbawa, bibiyahe Amerika, bibiyahe ng Europa, dapat pala magpa-anti-flu vaccine talaga. Well, kahit hindi nagbabiyahe, nandito lang naman yan. Ganun? No? Oo. Mahal mas mabuti. Dok, mahal. Mahal ang anti-flu eh. Sa gobyerno, para sa mga seniors, ang alam ko ito ay libre. For the seniors. Oo. At sa mga bata, mayroong recommendations. Pero of course, we also have the private sector.
Baka pwede sa private sector, sa mga butika, magbalik na uli sila nung bakuna ng anti-flu vaccine. No, actually meron yan. Meron? Malalaking drugstores, yes. So usually, nag-uumpisa tayo around April, May, bago magkaroon ng rainy season. Yun ang ating season for injection. Sa ibang countries iba 'di ba? Mga December sila, November. Tayo April, May, ganon, hanggang June. Oo. Pero yung grupo ho ninyo, may kinakandak bang study relative to this? Ay, no. Hindi kami nagko-conduct ng study. Ang evaluation. Kung merong yung kasi yung mga nandyan na, hindi na yan ini-study. Opo. Kasi recommended na yung formulation yan. Yun nga lang, ala pa. Yung para sa H5N1. Ang alam ko yung laman nung bago, nung mga nandito ngayon ay wala pa. Wala pa. Oo. Sa Amerika kaya meron na? Hindi ako sigurado tungkol doon. Oo. Hirap kunin ng yung information. Oo, tsaka dapat palit siya every year nga. So hindi naman nila nilalagay. Dapat nilalagay nila. Hindi, tsaka kung ganito may babala na ho ang mga scientists natin, dapat ang WHO should be proactive. 'Di ba? Yes, meron tayong influenza na surveillance. Opo. Tinitignan lahat ng 'yan at pati yung ng mga bakuna ay sinusundan nila. Importante kasi yung dahil may pandemic potential ito. Sige. Balitaan nyo kami, Doc, pagka meron na, ha? Oo naman. Oo, para at least ma-notify din natin yung ating mga kababayan. Oo. Sige. In the meantime, thank you, Doc, ha? Thank you for joining us. Salamat po, salamat. Ay, teka, Doc, ito pa pala. Ang hepatitis, din to, di ba? Curable na rin. Meron naman mga gamot, medyo mahal nga lang, oo. Bakit? Pero bakuna din tayo sa hepatitis, at least A and B, especially yung B kasi may chronic form yun. So, magandang pabakuna, lalo mga bata, no? Mag-umpisa. Meron tayong recommendation kasi at birth, hepatitis B kasama. Bakit Bakit ang taas pa rin ang number of deaths? 3,500 a day ang pinapatay ng Hepa B araw-araw? All over the world yan. All over the world. Opo, pero kasama Pilipinas no sa listahan, no? Kasi maraming carriers sa Philippines. At least mga 10% ay carriers. Hala? Chronic. Yung A, wala tayong problema doon. Madaling gumaling sa A, hepatitis A. Pero yung B ay nagiging chronic carriers yung iba. Nagiging cirrhotic, tapos nagkakaroon din ng cancer yung iba. Kaya nagiging siguro yung death tumataas dahil doon. But of course, over a long period of time. Chronic kasi. Kaya dapat talaga magpabakuna. Yung mga nanay, pabakunahan nyo yung mga chikiting nyo, ha? Oo, dapat. Saka sundin yung recommended doses. Okay. Oo. Doc, thank you, ha? Maraming salamat. Hindi tayo nananakot. Kaya lang, di ba? Huwag na natin hintayin yung punto na meron ng binibilang ng mga patay na naman, di ba? At umaabot tayo sa scary level. Di ba? Gamit natin pag may bakuna kasi yung ibang mga sakit ay walang bakuna. Yung meron, yan yung vaccine preventable diseases. Sana ay gamitin natin. Magpabakuna, mga bata. Doc Nina. Sige. Thank you. Ingat po, Doc Nina. Si Dr. Nina Gloriani mula po sa UP Public Health asa na ba yun? Ayan, professor po ng College of Public Health ng UP Manila. At head po ng Vaccine Development Expert Panel ng Department of Science and Technology. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 5 na umaga. Umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Jacksonville, Florida at sa mga taga Candaba, Pampanga. Kamusta na po kayo? At huwag kalimutan yung alok pa rin sa atin ng Westchester Realty para ho sa mga taga Central Luzon. 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka pang maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Tapos 5% lamang yung down payment. Pwede pang gives. Ayos. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya.
Kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng 342 patungo ho sa isang Asian destination na tatamaan ng inyong dart. Pwede kayong pumunta ng libre papuntang Japan. Ohayou gozaimasu sa mga Pilipino dyan sa Japan. Puntahan ho ninyo yung Sakura Festival na dinadayo ng sangkaterbang Pinoy. Madami daw po ng mga Pinoy dyan sa Japan ngayon. Halos magkapalit na sila ng mga mukha sa train. Magandang umaga po. At saka pwede din ho sa Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Thailand. Ayan, mga Asian destination na pwede niyong puntahan ha kapag kayo po ay nagpa-reserve. DND. Ito, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan daw po kayo tumawag ha. Department of National Defense nananawagan ng kapatawaran sa pagtatapos ng Ramadan. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kapatawaran, unawaan at kaligtasan. Yan ang mga pangunahing panawagan, Kuyang Angel, ng Department of National Defense sa pakikiisa nito sa pagdiriwang ng Idil Fitr para sa mga Pilipinong Muslim ngayong araw. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Defense Secretary Gilbert Chodoro ang kahalagahan ng pagbibigay ng pagpapatawad at pag-uunawa na higit pa umano sa mga regalong kayang ibigay ni Numan. Ngayon din, hinimok ng kalihimang publikong ipanalangin ang mga naka-duty ngayong pagtatapos ng Ramadan na manatili ang mga itong ligtas sa kapahamakan. Nakiisa ang kagawaran ng tanggulang pambansa sa araw na ito kung kailan tatapusin na ng mga Muslim ang isang buwang pag-aayuno at pagsamba para sa Panginoon ng Islam na si Allah. Matatanda ang kaisa rin ng ilang unit ng Armed Forces of the Philippines sa pagbibigay noon ng pamatid gutom sa mga pang-araw-araw na fasting ng ilang komunidad na sakop ng pinapatrolang area ng Philippine Army. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Sa may Northern Police District naman, may matinding seguridad din na pinapatuto pa doon sa pagtatapos ng Ramadan. Detalye mo na kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag po yung Edniel. Nakatuto ngayon ang persa ng Northern Police District para bigyan ng seguridad ang buong kamanapag kaugnay sa Idil Fitr na ipinagdiriwang ng kapatirang Muslim. Nakalatag ang persa sa mga lugar na may mga aktibidad, lalo na sa Caloocan, Malabon, Nabutas at Valenzuela. Samantala sa pamagitan naman ng paglalagay ng mga tarpaulin sa harapan ng mga pulis, lalo na sa Malabon, ay pinapakita ng kapulisan ang pagkikiisa sa mga Muslim, lalo lang ang Word in Idil Fitr 2024. Ayon kay Police Colonel J. Baybayan, ang kanilang manong paglagay ng mga tarpaulin sa Malabon mga headquarters sa iba pang mga police station ay kanilang maipadama ang layunin ng pagkakaisa ng kapatirang Muslim para sila ay maigiya ng pananampalataya para matanggap ang mga biyaya mula kay Allah tungo sa kanilang pamilya. Suportado mano ang kahit hindi Muslim ang kanilang pananampalataya bilang pagkikiisa o pagkilala sa isang religious unity and cultural awareness bilang rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Wala pa rin sa kanana sa Pilipinas, Lisa rin sa Jose Rizal 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin, at magandang umaga sa mga katubig Northern Samar. Happy birthday! Happy birthday sa ating kaibigang si Tet Di Hoya, Ma'am Tet. Happy birthday, ha? Magandang pagtanda. Magandang araw po sa inyo. Maligayang kaalaman kay ating Tet, ha? Binabati ka ng mga tropang mahilig magpunta ng Macau. 4 na minuto na lamang bago mag-alas 6 ng umaga. Umaga Pilipinas. Susunod na 2x2 at ang ACS Balita ko Angel po si Angelo Palamones nag-iwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay galing po sa American author po ito, si Simon Sinek. Ang sabi niya, working hard for something we do not care about is called stress. Working hard for something we love is called passion. Ayan, ha? Kaya kita naman ho ninyo, kahit holiday, nagtatrabaho kami dito sa DZRH. Maganda umaga, Pilipinas!